Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, mag-uusap na naman tayo ng mainit-init na topic. Nag-sorry na daw si Ma'am Yana. Pero merong argument na nire-raise, no? Or merong debate online na yung persona non grata daw ay fake. Ito, nakita ko to kahapon eh. Kaya alam mo minsan, alam mo yun, parang hirap ng maniwala kung ano ba yung totoo o hindi. Hindi ko alam ba't kailangan nilang gumawa ng fake. Kung fake man ito, no? Ayan oh, nakita yung signature, ito ay font daw sa Canva. Tama yung signature nito, A. Perez. Ayan oh, Angie Perez. Ang nakikita kong unang red flag dito, oo nga naman nung tiningnan ko, di ba usually pagka ganyan, may header sa taas? Parang ganito yung kay Pura Luca Vega. Di ba si Pura Luca Vega na persona non grata? Ayan sa Dinagat Island na siya, si Pura Luca Vega, may ganito eh. Ayan may ibang kopya pa ng persona non grata dito. Ganito may header eh. Dahil soft copy yung persona non grata. Naintindihan ko yung kung bakit hindi totoo yung signature. Kasi ginagawa din namin sa office yan. Meron kaming signature na pinapatong na lang. Pero yung font siya na signature, mas gagawin mong 'di ba? Hindi kayo, totoo ba ito? Tapos isa pang red flag na nakikita ko, ang Angie ba full name ito? Alam ko pagka maglalagay dito, dapat full name ang ilalagay mo dyan eh. Hindi, parang nickname ang Angie eh. Tapos dapat may middle initial dapat. Halimbawa, Jose P. Rizal. Tapos pipirmahan, di ba? Para kilala, hindi ganitong Tapos ito, dito naman, merong balitang Zambales naman, binalita daw yan. Sa balitang Zambales, Pero naghahanap ako yung mainstream media, totoo ba yon? Ayun gawa yung document daw sa Canva. Pati yung pirma galing sa font ng Canva. Di ba? Sana i-confirm nila yung Sana kino-confirm din ng pamahalaan ng Zambales kung totoo ba ito. Ito si Kong J. Kongkon nag-post, mga mahal naming turista dapat marunong tayo. Pero hindi nakalagay naman dito, masaya at ligtas ang pagdalaw mo pero hindi namin tatanggapin ang kayabangan at kabastusan mo. Dito may doubt na, basta pag screenshot na ganito, minsan may doubt na rin. Tingnan nga natin, Kong J. Konghun. Kong J. Konghun. Tingnan nga natin yon. Kong J. Konghun. Kong J. Konghun. Tingnan nga natin kung may post siya nun. Hindi ko naman makita yung profile nun. Tingnan natin page. Wala eh. Puro hindi rin pwedeng pagkatiwalaan eh. Wala rin post eh. Kong J. Konghun. Kung ano man yun, ihintay na lang natin sa mainstream media kung totoo ba. Tsaka isa pa, nakalagay kasi dito mga men, final daw yon. Ayon dito sa Pinas Now na page, na-approve daw yun nung May 1. Eh di ba walang pasok holiday nung May 1? Ayun according to Resolution 2025-1469, approved on May 1. The Provincial Council received multiple reports regarding actions of
Parang ano eh, pwede ba sila, hindi, malay mo, sobrang urgent ba kahit holiday? Pwede silang mag-file ng ganyan? I don't think so. Pero tingnan natin, ano, yung nakakaalam, pwede ba yon? Let's see, no? Tingnan natin yung comment, fake ba? Hindi eh. Tingnan natin. O now, proceed tayo dun sa main issue. Dito daw si Ma'am Yana, di umano daw parang pumunta doon, ayaw magpaareglo ni Kuya Jimmy. Hindi mo ba alam maraming baka, kambing at native na manok yan? Ako, big time pala yan, men eh. Yung pick up na nilalait mo, panghakot lang ng graba sa planta yon. Ba't kasi namamakyo ka? Sorry ka mga kapatid. Mga kapatid niyan, may factory sa Taiwan. Taiwan may factory? Basic lang mga yan tingnan surprise. Hindi, malay mo, no? Hindi, sa totoo lang, minsan yung mga mukhang mayaman, yun pa yung walang pera eh. Tapos yung mga hindi mga mukhang mayaman, magugulat ka na lang. Yun ang mga mukhang pera. Dahil for me, no, ayon sa mga nakikilala ko, na yung mga talagang mayayaman, hindi sila hindi sila showy eh. Unang-una, takot yan mataks eh. Takot yan na makidnap. Takot yan na, kaya I don't think na magyayayabang yung mga yan. Maliban na lang talaga kung kilala sila, no, na hindi nila madidinay yung kayamanan nila. Diba? Pero kadalasan kasi, tsaka mas mababait talaga yung mga tunay na mayayaman. I don't know, dahil marami silang tao na hindi mayaman. Kaya, pero may mga mayayaman din naman na gago, di ba? Kaya lang, sometimes, no, nakakalimutan natin dahil sa pagiging utak teleserye natin, akala natin pag mayaman, masama ng ugali. Ang mahirap ang mga mabubuti. Yan kasi tinanim sa atin ng mga teleserye eh. Iba ang real world. Halos parehas lang siguro, no? Na sa mga mahihirap, may mga gago, may mga mababait din naman. Sa mayaman, may ganun din naman siguro. May mga gago din, may mga mababait din. Tapos ito siya, oh. Ano ba yung damit niya na to? Di ba siya mapupulmonya niyan? Sa ganyang damit. Anyway, ito, yung authenticity naman nito, yung pagkakakilanlan nito, medyo nadadala na ako, totoo ba talaga to? Na maraming baka, kambing, bla bla bla. Baka mamaya, isa na namang yan. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Now, yung main topic, yung pagsusorry. Panoorin natin yung pagsusorry. Saan na ba yung video ng pagsusorry? So, ito yon. Kadala na rin, kung ano yung mga pinupost sa social media. Hindi na natin, Kaya ang rule talaga, pag may nakita kang post na sinabi ni ganito, puntahan mo yung mismong page kung talagang sinabi niya. Or abangan mo sa mainstream media. Katulad nung sinakmal ng buhaya, iko-content ko sana yun eh. Kasi merong dalawang parang vlogger na pumupunta dun sa cage ng buhaya, yung tinuturo-turo nila. Then sabi ng mga tao, yun daw yung sinakmal ng buhaya. Pero napag-alaman, nung tiningnan ko, iba yung iba yung jersey eh. Yes, naka-jersey din yung sinakmal, naka-blue din na shorts. Pero yung suot na jersey magkaiba eh. Then, ang sinasabi ng netizen, iba daw yung lugar. Ibang cage daw yung kaya mahirap pagtiwala talaga sa social media. Lalo na yung mga tao, di ba? Pag mainit yung balita, para sila yung maging exclusive, gagawa sila ng istorya eh. Para sila yung panonoorin. Anyway, ito na yung pagsusorry daw ni Ma'am Yana. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami
Kasi, di ba, binidyoan mo, hindi mo man lang inayos yung suot, nakapanty pa. Konsentidor. Pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. Ito ha, sinasabi ng iba, no? Sinasabi ng iba na sana kung magsusorry ka, ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Alam niyo mga kababayan ko, sa taong ma-pride, mahirap kasi yan. Yung sanay ka na ikaw yung pinakikisamahan lagi, tapos ikaw yung mahirap yan. You have to understand, hindi ko pinagtatanggol si Ma'am Yana, pero yung mga nagsasabi na bakit may kasama ka, hindi ka sincere mag-sorry, kailangan mo kasi mahirap kasi talaga yan pag ma-pride ang tao. 'Di ba? Kailangan talagang udyukin pa siya ng iba para mag-sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tingnan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. Hintay na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila, pero iba pa rin yung personal syempre. Sana naman inayos mo man lang yung suot mo, ate. Hindi yung ganyan, ano ba? Backless. Hihingi ng sorry backless. 3 o'clock. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Wala. So feeling ko yan eh. Feeling ko iniiwasan ni Mang Jimmy yan eh. No? Kasi syempre sinabi din ng mga tao hintayin. So sure yung mga tao na pupunta talaga yun doon. Ang problem, siguro may tumawag, oy, nandito daw yung vlogger, magsusorry daw sa'yo. Syempre, hindi na pupunta yan siguro dahil wala, touch move na, mayabang ka eh. Nasa tao kasi yun kung tatanggapin yung pagsusorry mo. Di ba? Pahiya mo ba? Yung pahiya mo ba naman na na angasan mo ba naman eh. Siyempre kahit pa paano medyo yamot sa'yo yung tao. Pero kung ako, ewan ko, tama ba na i-video nila? Sa bagay, para makita din naman ng tao na magsusorry siya. Yes. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Ngayon, ang sinasabi ng iba, fake daw yung apology or fake yung 'di ba? Para mang ginawa itong apology na to dahil kailangan. Pero at the end of the day, yan pa rin naman kasi talaga i-demand sa kanya eh.
yung authenticity ng kanyang yung pag-apologize na yan, eh, kung ako yung ano, yung nabiktima niya, kaya ko na intindihin yun dahil alam ko kasi na spoiled brat ito. At sa isang spoiled brat, mahirap ipagawa ito eh. Yes, sabihin na nating fake, no? Yung ano, sabihin na nating fake, sabihin na nating hindi totoo yung ano, yung pag-apology niya. Pero ginawa niya yung dapat eh. Feeling ko ito yung first time na gawin niya to eh, na mag-sorry. Mahirap naman talaga yan. Katulad ng sinabi ko kanina, pag ikaw ay taong saksakan ng pride, mahirap gawin yan, yung mag-sorry. Lalo na sa publiko pa. 'Di ba? Pero kailangan eh. 'Di ba? Yung pagiging totoo nito or hindi, eh bahala na yung tao doon. 'Di ba? Kung i-criticize man ito ng tao, at least yung justice nung ni Mang Jimmy ay nakuha niya na. Kaya lang, syempre hindi doon nagtatapos doon. Kung ipagpapatuloy niya pa rin nakasuhan ito, di pagpatuloy niya 'di ba? Pero kung pag-uusapan pa kung fake ito o hindi, I think it doesn't matter na eh. Ginawa niya na yan eh. Yung pagiging fake kasi ng pagsusorry at hindi mo makokontrol yun. Lalo na kung hindi mo naman feel mag-sorry. Diba? Eh, ginawa niya to dahil kailangan. Dahil unang-una, yan naman ang yan naman ang i-demand sa kanya eh, mag-public apology eh. Kung sakasakali. Diba? Ano ba kayo? Accepted nyo ba ito, tong public apology niya? Well, yung pagtanggap dito, eh wala naman sa power natin, Nasa power yun nung taong, inaway niya. 'Di ba? Kahit ako, napepekean ako dahil na-feel ko na parang ginawa mo lang yun dahil kailangan, pero talaga naman kailangan gawin niya yan. At ginawa niya naman. 'Di ba? Dito sa time na to, yung laban nilang dalawa nung nakaaway niya, siya yung talo dahil siya na yung nag-apologize eh. 'Di ba? Doesn't matter na kung fake o hindi. Kung napepekean ako. Kasi doon sa pangisi-ngisi pa siya eh. Parang ang nangyari, sige na, para matapos na to, gawin na natin, para matigil na. Kasi nasabi nung iba, nag-sorry daw, pero hindi naman daw binura yung video. 'Di ba? Nakalagay dito. Parang nandun pa rin yung video. Sana ba yun? Nandun pa ba yung video? Tingnan nga natin. Tingnan natin. Boy, binura na ba? Ay, hindi. Nandun pa rin eh. Diba? Sana ako nag-sorry ka na binura mo na. Kasi, ini-immortalize mo pa to, men eh. Itong video eh. Well, kung ako naman do sa biktima, kung ako yon, tatanggapin ko yung apologize. Pero kung yung plano na ituloy ang kaso, tutuloy ko. 'Di ba? Yeah, nag-sorry ka naman. Aanuhin ko naman yung sorry mo. Nag-effort ka eh. Pero tutuloy ko yung kaso. Totally patatawarin ko sana to kung buburahin niya itong video eh. Oh. Pero naka-upload pa rin eh. Alam mo, lubak-lubak. Wala, may ano pa rin siya eh, no? May layunin pa rin siyang ipagpatuloy eh.
Di ba? Alam mo yung mga babae minsan, sakit ng babae yan eh. Yang ganyan. Yung mag-apologize. Di ba mga babae? Tama ba ako? Mag-apologize kung kailangan. Di ba? Bibihira yung mga, meron namang mga babae na magsusorry na kung kailangan talaga sila mag-sorry. Pero kadalasan yung mga babae, kailangan mo munang yan eh. Kailangan mo munang ma-corner yan eh. Ma-checkmate muna eh. Bago sila mag-sorry. At pag magsusorry pa kadalasan, alam mo yung pilit na pilit pa dahil kailangan na. Anyway, mga kababayan ko, anong tingin nyo doon sa public apology ni Ma'am Yana? Okay na yun siguro. Okay na yun. Ngayon, kung itutuloy yung kaso, ituloy. 'Di ba? Kasi feeling ko pagka ganyan, let's say nag-sorry siya tapos pinatawad. Mafi-feel niya na ganun lang pala kadali na makalusot. 'Di ba? Unlike yung pagkakinasuhan mo, yung maghahanap ng abogado, attend ng hearing araw-araw. Hindi naman araw-araw monthly or attend ng hearing kada may pagtawag, 'di ba? Abala 'yon. Yung ganun. Pag naranasan niya yung ganung bagay, doon talaga hindi na siya uulit. Pero pag kaganyan, may chance na umulit pa rin, parang andali eh. 'Di ba, mag-public apology ka lang na. Pero doon sa public apology niya, wala na akong aanuhin doon. As para sa akin wala na akong aanuhin doon dahil hindi mo naman makokontrol yung yung totoong pag-apology eh. Kung plastic talaga ang tao, plastic 'yon. Ang importante, nag-sorry siya sa public. Kumbaga parang binawi niya yung mga nagawa niya sa iyo. Yun ang importante doon, yung sincerity, bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.